The world feels surrounded by the coronavirus, but God surrounded us by His Holy Spirit. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I found you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you've never failed, and you won't start now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Spirit, lead me where my trust is with the borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is with the borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Now I will call upon your name. I keep my eyes above the waves. My soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine. Ako tamong hangiyoon sa pagduko sa inyong mga ulo alang sa pagampo. O Dios nga balaan. Nako na po namong kalipay Ginoo nga naghiusa na pud kami nianing adlaw nga igpapahulay alang sa pagpatalinghog sa bulawanon nimo nga pulong gikan sa lawiton og sa mensahe. Bendisini kini nga mensahe Ginoo. Og alawiton nga kini mahimo nga gabayan namo aron sa pag-andam sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi sa imong dali na nga pagbalik Ginoo.
Bindisyonan gayud nimo ang mga viewers karon Ginoo. Ikaw, magapilo-pilo usab sa panalangin gikan sa espirituhanon, pisikal ug material Ginoo. Subusa lauman namo nga ikaw sa kanunay makig-uban kanamo labi na sa pagtuon niani nga pulong. Salamat sa imong pagtubag sa imong pagampo sa ngalan ni Jesus nga manunluwas. Amen. So happy Sabat na pod tanan mga kaigsunan. Ako nagmalipayon nga sa kanunay kamo nagasubaybay sa ato nga programa sa matag adlaw nga Sabado. Sa mga subscribers nato, salamat kayo. Di na gyud mo nako mausa-usa og mention sa pagpasalamat kundi salamat na lang gyud kaninyong tanan. Kay naa na ta karon sa 3,700 kapin ka mga subscribers sa tuwa nga YouTube channel. Sa wala pa nakasubscribe, palihog, subscribe na mo. Alang sa pagsuporta sa buhat. Og labaw sa tanan mga kaigsunan, i-like ninyo din, i-share ninyo kini nga programa aron daghan ang makailas sa Ginoo. Daghan ang madasig sa pagpangalagad. Labi na sa makatauhan nga nagluya sa pagpangalagad. Sa mga pagsulay nga niabot kanila. Apan pinaagi ni ani nga programa nato sa matag adlaw nga Sabado. Usa kani kadako nga instrumento ng balaang espiritu. Magahikap sa matag usa kanato. Aron mamaligon ang atong pagtuo diha kaniya. So like, share and subscribe sa tuwa nga YouTube channel. Dili ta magdugay. Gitaytulan na pod nako kining atoa nga pagtuon karong adlaw nga igpapahulay, live-in partner. Usahay mga kaigsunan nay mga negatibo nga mga panguna-una kung madungga nato kini nga pulong. Dili pa lang dugay nagpapanday si Mrs. diri sa balay. Iyang gipangutana ang panday, kumusta man ka, Brad? Asa man ang imong asawa? Kumusta man imong panimalay? Niingon ang panday, abi nimo ma'am, live-in ra nako ni ma'am, wala kid mi nakasal pa. So ingana ang mga tubag. Usahay sa tuang kinabuhi. Makadungog gani tag live-in partner mga igsoon. Usahay negatibo para kanato nga paminawon. Apan pinaagi niini nga suhito karon, himuon nato nga positibo kining pulong live-in partner. So, hangyoon ta kamo sa pamalandong atong patilinghugan kini nga pulong. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 15 nagaingon diri, and He died for all, that those who live should live no longer for themselves, but for Him who died for them and rose again. 2 Corinthians 5 verse 15. Mga kaigsunan, si Kristo nagpakamatay alang kanatong tanan. So kung kita pangabuhi diya kaniya mga kaigsunan, dili na kana sa atong kaugalingon kita nagkinabuhi, kundi si Kristo na. Kaya nga naman, kay siya nagpakamatay sa matag usa kanato, o siya nabanhaw mga kaigsunan alang sa matag usa kanato. So mao kini ang atong Dios, nagpakamatay sa matag usa kanato. Pinagi sa iyang kamatayon ang atong kinabuhi karon, dili nang ato ang kaugalingon, kundi si Kristo na ang nabuhi sa atong kinabuhi. Number 1 nga punto ni aning adlaw nga igpapahulay, live in Christ. Sunsa man ni mga kaigsunan, live in Christ. Kung basahon nato ang 2 Corinthians 5 verse 17 nagaingon diri, therefore if any man be in Christ, he is new creature. Sumao di ay ni sa diha nga kita ginabuhi diha kang Kristo, bag-o na di ay ta nga mga binuhat.
ang karaan nga mga butang nangagi na. Subusa kung kita magkinabuhi diha kang Kristo, ang nakanindot kay kita bag-o na nga mga binuhat sa atong Dios nga makagagahom. Pagkanindot di ay kining pulong live in Christ. Kaya nga naman, kay kung diha kita nagpangabuhi kang Kristo, bag-o na kita nga mga binuhat. Kung dawaton nimo si Kristo, bag-o na ka nga binuhat. So muna akong makaigsunan sa diha nga nay mga panahon nga ako maghimo sa pagbautismo, malipay ko. Kaya nga naman mabag-o sila ang ilang kinabuhi diha kang Kristo, kay gidawat nila si Kristo nga personal nga manluluwas. Christian live in Christ. Their sins are forgiven and their guilt has been removed. They are now new creatures in Christ. All things have passed away and everything is new. Kita nga mga Kristohanon, kung kita magpuyo diha kang Kristo, bisan pang atong sala, pasayloon sa Ginoo. Ang guilt nato kini pagakuhaon sa Ginoo. Ug bag-o na diha kita kang Kristo. Ug ang daan nga mga butang wala na, ningagi na. Aniya na ta sa pagkabag-o. Pagkanindot di ay kining himuo nato nga live-in partner ang atong Ginoo. Kaysa diha nga himuo nato siya live-in partner, mabag-o ang atong kinabuhi. Kay gidawat nato si Kristo nga personal nga manluluwas. Letter B. Christ lives within totally committed Christian. His Holy Spirit cleanses and renew them with God's love. They are alive in Christ and He in them. Mga kaigsunan, kung kita totally itugya nato ang atong kinabuhi diha kang Kristo, ang iyang balang espiritu mao kini magalimpyo kanato, bag-uhon taniya mga kaigsunan, pinaagi sa iyang dako kaayo nga gugma. Kung kita magkinabuhi diha kang Kristo. Those who live in Christ are directed by the Holy Spirit and strengthened for the challenges of each day. Mga kaigsunan, kung kita magkinabuhi diha kang Kristo, siya magagiya kanato ug ang balang espiritu mo nang magapalig-on kanato sa tanang mga hagit sa atong kinabuhi sa matag adlaw. Daghan kitang mga hagit sa matag adlaw nato nga kinabuhi. Apan kung kita live in Christ, mga kaigsunan, baguhon taniya, ug natay mga hagit sa kinabuhi, ligonon taniya, aron dili ta mawala sa pagalagad o mawad-an tag paglaom luyo sa mga hagit sa atong kinabuhi sa matag adlaw. Kaya nagaingon ang John 16 verse 13, nagaingon siya, however, when he the Spirit of truth has come, He will guide you into all truth. Pagkanindot di ay ni ani, kung moabot ang balang espiritu nato sa kamatuoran, siya magagiya kanato diha sa kamatuoran. So dili kita niya ipasalaag kung si Kristo naa sa atong kinabuhi, magpuyo sa atong kinabuhi, mao kanang magagiya kanato sa kamatuoran while nagapaabot ta diha sa iyang pagbalik. Sunindot di ay ning live-in partner nato si Kristo. Kay naay kasiguruhan, naay pagkabag-o diha kaniya kung himo nato si Kristo nga kauban sa atong kinabuhi. Number 2, live like Christ. So unsa paning live like Christ? Kung tanaw nato ang balang kasulatan, leaving us an example that ye should follow His steps. 1 Peter chapter 2 verse 21. Naigibilin si Kristo nga ehemplo mga kaigsunan. Sa iyang ehemplo mao kini atong sundon nga kita masama kang Kristo ug unsang iyang kinaiya
Masusama unta ta kang Kristo morning. Primero nga punto, live like Christ, magkinabuhi kita sama kang Kristo, sama sa iyang kinaiya, kay nasa gibilin nga mga maayo nga ehemplo nga ato kining sundon aron makabaton kitag kaluwasan, makabaton kitag kasiguruhan sa atong kinabuhi. Christian have Jesus example to follow in thinking, hearing, seeing, speaking, doing and going, mga kaigsunan, ingaani si Kristo. Isa siya kadako kayo nga ehemplo sa atong kinabuhi, nga atong siyang sundon. Bisan pa sa iyang mga panghuna-una, sa iyang pagpaminaw, kaigsunan, paminawon kita ni Kristo. Mauna kung kita na ay mga kapakyasan, kung kita magaampo kaniya, siya maminaw kanato, mga kaigsunan. Nagatanaw siya kanato, nagasulti siya kanato, pinaagi sa balaan kasulatan. Nasa ginapanghimo kanato alang sa matagusa. Mao kining atong sundon ang iyahang kinaiya. Bisan sa iyang mga panghuna-una, walay lain siyang tumong o katuyuan nga kita mga luwas. Wala sa ilain nga paminawon sa matag usa kanato, siya lamang maminaw aron siya motabang kanato. Kung ang iyang panglantaw sundo nato, mga kaigsunan, dili kita kakita og kapakyasan sa atong mga membro sa iglesia, kung atong tinanawan sama kang Kristo. Kung ang atong sinultian sama kang Kristo. Kung ang atong mga gawi sama kang Kristo, bisan kung kita magalantaw sa atong mga kaigsunan, dili nato makita ang kapakyasan sa atong membro sa sulod sa iglesia. Bisan pa sa sulod sa atong panimalay, kung sundo nato ang kinabuhi ni Kristo. Magkinabuhi kita sama kang Kristo. Kay si Jesus prayed, mga kaigsunan, nagaampo si Ginoong Hesus kung sundo nato siya. Maluluyon siya, masinabtanon siya. He fed the hungry, mga kaigsunan. Healed the sick, comforted the bereaved, mga kaigsunan. Abi ninyo, mga kaigsunan, mao kining kinaiya ni Jesus Christ. Maginampun ang atong Ginoo. Bisan gani didto ni sa Kalbaryo sa krus gilansang. Wala gid siya nalimot sa pag-ampo sa iyang amahan, ang iyang kamaayo, ang iyahang pagkamaluluyon, ang pagkabasinubtanon, makaigsunan. Bisan pa ang mga giuhaw, bisan pa ang gigutom, iya katong pagpakanon o iyang pagpaimnon, o bisan pa katong mga masakiton, iya katong giayo, bisan katong naay mga kagulanan, iya katong gilipay, mao kiniunta ang atong kinaiya. Sama unta ta ni Kristo. Mahimo lang ta nga sama ni Kristo kung himo na to nga live-in partner si Ginisos sa atong kinabuhi. Practicing daily prayer, matagadlaw atong himuon ang pag-ampo. Praktiso nato ni sa atong kinabuhi, kayo say mag-ampo ta kanang naagitay kinahanglanon. Mag-ampo ta kung naana ta sa kalamidad. Mag-ampo ta og naana ta sa balatian. Bible reading, mag-ampo ta. Mangutana ko, pila man ka mga higayon ang gigugol ninyo sa pagtuon sa balaan kasulatan. Basig dako patag panahon sa pagtanaw sa mga butang sa kalibutan. Bisan pa sa atong mga cellphone, mga unsa diha makita nato dako tag panahon. Apan kung gusto ka nga masusama ka kang Kristo, praktiso nato ang matagadlaw nga pagampo. Praktiso nato ang pagbasa sa balaan kasulatan sa matagadlaw. Ang pagtuo and love helps Christian become like Christ, mga kaigsunan. Kini atong gugma, mga igsoon, mahimo kini nga usa ka tulay makatabang nga kita mahimo usab nga sama ni Kristo. Subusa, kung himo natong partner ang Ginoo sa atong kinabuhi, masusama ta kang Kristo.
Mao ni atong handom nakoy kauban namo nga pastor usa ka direktor. Ang iyang gingon, bisan gamay na lang ang kinaiyan nimo Ginoo, ana unta kanako. So pagkanindot kaayo nga hangyo sa Ginoo. Bisan gamay na lang unta nga kinaiya, dili man ginato ma-perfect ang kinaiya sa Ginoo. Apan bisan gamay na lang. Iampo nato nga naunta sa atong kinabuhi. 1 Corinthians chapter 6 verse 20 nagingon diri, for you were both a prize, therefore glorify God in your body and in your spirit which are God. Mga kaigsunan, abi nimo gilukat kita sa dako kayo nga bili sa Ginoo. Kay gilukat man ta sa Ginoo sa dako kay nga bili niya, dugo nga bililhon. Nagsakripisyo siya dito sa Kalbaryo sa cross. Gilukat kita sa dako kayo nga bili. Busa walain mga kaigsunan ang tibok nato nga lawas. Espiritu, i-glorify nato ang atong Ginoo. Ikatulo nga punto, live for Christ. Unsa man ni siya mga kaigsunan? Live for Christ. Nagaingon diri Hebrews 13 verse 21, in every good works to do His will. Sa diha, mga kaigsunan, kung kita live for Christ, maghimo kita para kang Kristo. Unsa may atong buhaton, ang maayong nga mga binuhatan, himuon nato alang kang Kristo. Dili alang sa atong kaugalingon, kundili para kang Kristo. Kini atong gihimo, pagpahimuot kinis sa Ginoo. Gidayeg nato ang Ginoo. Himuon nato ang tanan nga mga maayo para sa Ginoo. Mga kaigsunan, sama usab sa usa ka sundalo. Nagaingon diri, a good soldier lives and sometimes dies for his country. Abi nimo ang usa ka sundalo, naay mga higayon nga atong mga sundalo luoy kayo. Kay sila kinabuhi sa ilang nasod, sa ato ang nasod. Naay mga uban nga matay mga kaigsunan. Tungod sa unsa man loyalty nila sa atong nasod. Tungod sa pagbuhat og maayo diha sa atong panggobyerno. Busa sila nagantos usab, nagsakripisyo mga kaigsunan aron maprotektahan ang yuta nga atong gipuy-an karon. Abi nimo, mao di ini ang pagpasidungog diha kang Kristo. Magabuhat kita alang sa kayuhan sa Ginoo. Sama sa sundalo, nagabuhat sila alang sa kayuhan sa atong nasod. Nagpakamatay ang uban alang sa kayuhan sa nasod aron maprotektahan ang makatawhan. Ing-ani gihapon ang atong kinabuhi. Kung kita live for Christ, magkinabuhi kita alang diha kang Kristo kaigsunan pinaagi sa atong maayo nga binuhatan. As a good soldier, nagingon diri, for Christ, Jesus Christ, we must be ready to serve. Kung kita maayo nga mga sundalo ni Kristo, sa mata karon unya andam kita nga mo serbisyo diha kaniya, sacrifice and suffer mga kaigsunan. Christ gave His life for us. We must live for Him. Bisan si Kristo, gihatag niya ang iyang kinabuhi alang sa matag usa kanato. Mo ni nakanindot sa atong Ginoo. Kay siya wala ni anhi aron ipasigarbo niya ang iyang kagalingon. Kundili siya nagpakatao, nagpakamatay alang sa pagserbisyo kanato. Pinaagi po sa balos mga kaigsunan. We must be ready nga kita magaserbisyo sa diha kaniya. Pagsakripisyo, pagantos mga kaigsunan alang sa buhat sa Ginoo. Ug gani sa tuwa nga konferensya karon, ang atuang pagministeryo nagafocus kita sa mga kabukiran. Grabe ang sakripisyo. Mao nang naigitukod nga trail and ministry
sa mga kabukiran nga dili maabot sa uban nga mga kaigsunan. Abuto nato pinaagi sa trail ministry bisan sa kalisod. Mga tumba-tumba mi apan alang sa Ginoo buhaton aron mapahimuot ang atong Ginoo. We live for Christ by denying self and giving Him control over time, talent, and treasure. Mga kaigsunan, kung kita maginabuhi di kang Kristo, kung mahimo, atong i-deny nga atong kaugalingon, ihatag na atong tanan diya sa Ginoo, kay siya magakontrol sa atong mga panahon, bisan pa sa atong mga talento, bisan pa sa mga bahandi ni ani mga kaigsunan, kung atong isurrender ang atong kinabuhi diya sa Ginoo, atong hunahon nga wala kita kung wala si Kristo sa atong kinabuhi. So tugutan nato nga si Kristo mao ang magkontrol sa atong nga kinabuhi. Kaya nagaingon ang 2 Corinthians 5 verse 20, nagaingon siya, now then we are ambassadors for Christ, mga pinadala kita ni Kristo. Dili dahi ta basta-basta kay ngano man ang atong gidala mga kaigsunan. Si Kristo ang iyang gingharian, kita mga ambasador ni Kristo. Busa ang katuyuan mga kaigsunan nga kitang tanan bisan pa nga tao nga wala pa napasing-uli diya sa Ginoo, kita usa ka tulay nga mapasing-uli usab ang ilang gugma ngadto sa atong Ginoo. So ginatawag kita nga mga pinadala, ambasador. Sa katapusan mga kaigsunan, number 4 nagingon si Dre, live with Christ. Unsa man pud ni siyang live with Christ? Nagaingon ang 1 Thessalonians chapter 4 verse 17, nagaingon siya, and so shall we ever be the Lord. Moabot ang panahon mga kaigsunan nga kauban na gid nato si Kristo. Kaya kung tanaw nato ni nga mga pulong bisan pa sa bersikulo 16, inigtingog sa mga trumpita, kauban sa mga nulunda, bisan pa nangamatay diha kang Kristo, iyang pagabanhawon pag-una, og kita nga mga nangabilin nga mga buhi, pagalalinon kita sa Ginoo, og ikauban na ginato si Kristo hangtod sa kangturan. Live with Christ. Ato na siyang ikauban hangtod na sa kahangturan mga kaigsunan. Nagaingon dire, Christian are privileged to live with the Lord, for He promised to never leave nor forsake His own. Mao kining morning nakanindot kung kita mga Kristiyanon nga gila nato si Kristo nga manluluwas. Nga kita magkinabuhi diha pribilehiyo kaayo, nga kita magkinabuhi diha sa Ginoo. Kay siya nagasaad, ang iyang saad dili kita niya pagabiyaan o dili punta niya isalikway mga kaigsunan. Nagaingon diri sa Hebrews 13 verse 5, let your conduct be without covetousness. Be content with such things as you have. For He Himself has said, I will never leave you, nor forsake you. Mga kaigsunan, kung kita lamang kontinto sa atong kaugalingon, dili ta maibog sa tanang butang ni aning kalibutana. Apan, magkinabuhi kita diha kang Kristo, mahimo kita nga unsa man, dili na isalikway sa Ginoo. Dili pagita niya pagabiyaan, mao kining iyang saad, mga kaigsunan. Christ is with Christian in this life, and He shall also be with them in the life to come. Christ has promised to come again and receive us into Himself, that where He is, there we shall be also. Morning saad niya mga kaigsunan. Sa iyang pagbalik, ang saad niya, nga siya mobalik gayud. Sa diha nga makabalik ni siya ni aning yuta, kuhaon ta niya, ug asa gani ang atong Ginoo. Uban-uban na ta mga kaigsunan, mo nang katapusan nga punto, live
with Christ, ato nang ikauban si Kristo hangtod sa kahangturan. Nagaingon ang John 14, verse 3, mga kaigsunan, bisan pa sa verse 1 hangtod sa verse 3, nagasaad siya, ayaw lang kamo kagool sa inyong kasing-kasing. Sumalig lang kamo, mag-andam siya puluyanan sa matag usa kanato. O sa makaandam na siya gayud ang mubalik, aron kuhaon taniya. O sa verse 3, magkaigsunan nagayon siya, that where I am, there you may be also. Bisag asa ako, ato ausab kamo, pagkanindot kana nga saad sa matag usa kanato. We shall live forever with the Lord. Nagaingon dire, where there will be no more sorrow, suffering, separation, mga kaigsunan. We shall be reunited with redeemed loved ones and be forever with the Lord. Bisan pa katong mga tao, mga minahal nato sa kinabuhi nga nangamatay, pag-abot sa Ginoo, banhawon silang tanan og nianang tungura, kauban sa atong mga hinigugma, ikauban na ginato sila sa walay katapusan. Ikauban nato si Ginoong Hesus sa walay katapusan. Sa dili pa nako tapuson kini nga mensahe, may usa ka banggiitan nga magdudula sa maong Olympic, mga kaigsunan. Usa siya ka swimmer. Akong basahon dire, Michael Phelps is an American swimmer who holds the record for the most Olympics medals won. Wow, pagkanindot ni nga tao. Grabe ang iyahang mga medalya sa kadaugan sa paglangoy. He was the first American male swimmer to earn a spot on 5 Olympic teams and also made history as the oldest individual gold medalist in Olympic swimming history at the age of 28. Grabe nga tao. Grabe nga kalampusan. Grabe mga gold medal nga iyang nadawat. To be the best, Michael possessed discipline, hard work, and practice. Mao kining iyang daily routine, mga kaigsunan, sa iyang kinabuhi. Nagahimo siya pag-practice sa iyang paglangoy. Iyang gidugangan ang iyang kinabuhi. Hard work yun. Practice, mga kaigsunan, mao kining iyang routine sa iyang kinabuhi. Sa iyang matagadlaw, sa mga sinimana, sa iyang kinabuhi. Bisan pa sa mga inuras sa iyang kinabuhi, gigugol kininiya sa iyang pag-practice, sa iyang talento nga gihatag sa Ginoo nga usa ka swimmer. Phelps became successful in any competition because while swimming, he is also singing praises to God. Ang sekreto di ay ni Michael Phelps, mga kaigsunan, nga nadawat niyang kadaugan, daghan kay siyang mga gold medal, mga igsoon, sa iyang kinabuhi nga nadawat. Ang sekreto di ay niya, hardworking. Matagadlaw, nagapractice, walay oras nga sayangon niya alang sa pagpractice. Apan ang akong nabiliban gayon nga usa ka sekreto nga siya nagbinaogon sa iyahang pagdula sa paglangoy. While nga nagalangoy siya, mga kaigsunan, nagapractice siya langoy, nagaskanta siya sa pagdayig diha sa Ginoo. Ang iyang gikanta nagaingon diri, praise God from whom all blessing flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Ingani ang iyahang gikanta nga while siya nga nagapractice.
Bisan pa naa na siya sa maong dula, di niya kalimtan ang pagdaig sa Ginoo nga ang panalangin gikan gayud diha sa Ginoo mga kaigsunan. Nadawat ni Michael ang mga medalyon tungod giilan niya nga si Kristo ang tuburan sa panalangin. Gihimo niya nga kauban niya si Kristo sa iyang kinabuhi. Subusa mga kaigsunan, kung diri usab sa atong espirituhanon nga dula sa espirituhanong pagpangalagad, usa ka sekreto usab nga madawat nato, dili lang gold medal, kundili kinabuhing walay katapusan nga giandam ni Ginoong Hesus sa matag usa kanato. Langit nun nga puluyanan, balay nga puro bulawan, dili medalyon apan balay gayud nga bulawan. Maangkon lang nato ni mga kaigsunan kung kini ang atong pagabuhaton. Number 1, live in Christ. Kung kita maginabuhi diha kang Kristo, madawat nato ang medalyon nga kinabuhing walay katapusan. Live like Christ. Kung kita magkinabuhi sama ni Kristo, ang iyang kinaiya, aniya ka nato, madawat nato ang ganti nga kinabuhing walay katapusan. Live for Christ. Kung kita magabuhat alang kang Kristo, magasuporta sa tanang buhat mga kaigsunan, maangkon usab nato ang langit nun nga pulianan nga wala nay katapusan, ikauban na nato si Kristo. Kining atong wali, kining inyong pagsuporta sa atong YouTube channel, mao kining pagkinabuhi diha kang Kristo. Magbuhat kita og maayo alang kang Kristo mga kaigsunan. And the last, live with Christ. Kung kita magabot ang panahon nga kauban na ginato si Kristo, mao nang atong hamdom nga ni anang langit nun nga pulianan wala nagyoy mga pagkabalaka, wala nagyoy mga pagbulagay, kamingaw, kundili ang atong kinabuhi kauban sa atong minahal sa kinabuhi, ikauban nato hangtod sa kangturan, labaw sa tanan, ikauban nato si Kristo nga atong gihandom sa dugay nga panahon. Busa mga kaigsunan, mao lang ning sikreto. Kung si Michael nakadawat siya og mga medalyon, pila ka mahigayon, material nga mga butang nadawat niya tungod kay sa iyang kasaysayan, while nga siya nagapractice, gidayig niya sa ang Ginoo. While siya nagapractice mga kaigsunan, giisip niya nga kauban niya si Kristo sa iyang kinabuhi. Sa atong espirituhanon nga pagpangalagad, live in Christ, live like Christ, live for Christ, live with Christ. Mga kaigsunan, himo nato nga live-in partner si Ginoong aron makabaton kitag kaluwasan ni aning kalibutan nga atong gipuy-an nga walay kasiguruhan. Pinaagi kang Kristo nga himo nato nga live-in partner sa atong kinabuhi, makaangkon kitag kinabuhing wala nagyoy katapusan. God bless you. Happy Sabbath sa tanan. I hope and I pray nga kini nga mensahe makahatag nato dugang kadasig sa matag usa kanato nga kung si Kristo adto ang tagag panahon sa atong kinabuhi. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Before I looked for you, you found me. Before I knew your name, you knew mine.
precious gift was there, one I never thought I'd find, the gift of a lifetime. That's what you gave. Your life was an offering, my life to save, turning my song of tears to an anthem of praise for the gift that you gave. Is the gift of a lifetime. It's more than just a hand of blessing. It's who you are yourself that I need. And with an open heart, I now receive you, Lord, and the life you bring to me, the gift of a lifetime. That's what you gave. Your life was an offering, my life to save, turning my songs of tears to an anthem of praise for the gift that you gave. Is the gift of a lifetime. Into the pain that I thought I could hide, you brought the gift of your very life, the gift of a lifetime. That's what you gave. Your life was an offering, my life to save, turning my song of tears to an anthem of praise for the gift that you gave. The gift of a lifetime. That's what you gave. Your life was an offering, my life to save, turning my songs of tears to an anthem of praise for the gift that you gave. It's the gift of a lifetime. Is the gift of a lifetime. Ginhangyo ta kamo sa pagduko sa inyong mga ulo alang sa pagampo. O Dios nga balaan, salamat sa kagayunan nga kami nagatuon sa imong pulong. Itugot Ginoo sa among kinabuhi. Ikaw among partner sa muang tibuok kinabuhi. Aron makabaton kami kadaugan, luyo ni aning kalibutan nga mong gipuy-an nga walay kasiguruhan. Busa Ginoo, ako nagahandom og nagalaom ngang matag usa kanamo. Na ikaw gayud magpuyo sa among kaugalingon. Himuha kami nga ang among kinaiya sama kanimo Ginoo. Ug among handom nga ikauban ka na namo hangtod sa kangturan sa wala naggiwi pagkatapos. Panalangin yung mga viewers karon. Nasayod ka sa ilang mga tinguha sa kinabuhi, mga pagsulay, mga lulan sa kinabuhi. Apan ako nagampo Ginoo. Palali sila sa balang espiritu nimo Ginoo.
nga magalipay kanila, magapaligod kanila bisan pa sa matag adlaw nga hagit sa among kinabuhi. Panalangini kini nga YouTube channel nga pinaagi niani, daghan na makatawhan makaila kanimo, daghan na makatawhan makabaton og kaluwasan og kasiguruan og paglaom sa ilang kinabuhi. So, salamat sa imong kaayo uban sa kapasaylohan sa among mga kalapasan sa ngalan ni Jesus nga manluluwas. Amen. Mga kaigsunan, salamat kayo nga kamo nakiguban kanako sa matag adlaw nga Sabado, o sa sunod nga Sabado na pod ako magaingon. Happy Sabat og magkitanay ta sunod nga Sabado. Palihog, like and subscribe sa tuwa nga YouTube channel. Og labos tanan, ako nagampo ang mga kaigsunan nga isabwag o i-share gid ninyo kini nga mga pulong aron daghan usab ang maandam sa pagbalik sa Ginoo. Ang Dios mga panalangin sa matag usa kanato.